Magandang araw po mga kababayan, kabataan, millennials, Gen Z at lalong-lalo na sa ating mga OFWs na nagpabatala ng remittances para mapanatili ang ekonomiya natin. Welcome sa ilang mga minutong intellectual deep dive na hindi tayo pagsisisihan. Lumobong ang program funds, pinuna ni Supreme Court Justice Marvic Leonen sa oral arguments. Kamusta? Noong April 7, 2026 sa Supreme Court and Bank oral arguments, grabe ang grilling ni Senior Associate Justice Marvic Leonen sa Solicitor General Darlene Marie Berberabe mula 281 billion pesos sa National Expenditure Program ni Pangulong Marcos naging 731 billion pesos sa Bicameral Conference Committee, 450 million pesos na di na debate biglang lumitaw. Walang yayan talaga. Ano ibig sabihin nito? Bakit lumipat ang priority projects tulad ng North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway, at free tertiary education papunta sa standby funds? Delay ba ito o paraan para mag-insert ng pet projects? Hindi ito chismis. Facts from the oral arguments mismo, DBM data at past Leonen opinions, mga kaibigan, ha? Ay, nako, intellectual, walang bias, pero critical kasi kayo nagbabayad ng tax o kaya kayo ang OFWs na nagpapadala ng pera na nawawala sa sistema na ito. Manatili kayo hanggang dulo, ha? Promise, witty insights, real numbers, at may membership plug din para sa laban na ito. Tara, simulan na natin mga kaibigan. O agree ba kayo o masyado kayo nang lumalaki ang program allocation? Comment down below. Una, klaruhin natin, ha? Ang program appropriations o UA ay standby funds sa GAA, ha? Pwede lang gamitin kapag may savings o extra revenue like new collections from taxes or dividends from GOCCs. Anong constitutional basis natin dito? Ano? Power of the purse ng Congress, pero dapat may specificity. Hindi lump sum na parang magic wallet. Normal na ito, ha? Pero sa Marcos admin, lumobong talaga. 2023, 807 billion pesos. 2024, 731 billion pesos. 281 billion NEP. 2025, 363 billion pesos to 531 billion pesos. Yan yung range, ha? 2026, 150 billion na lang after vetoes ni Marcos. Pero ang tanong, bakit kailangan pa rin ng ganito kalaki dati, no? Parang credit card limit, ha, na biglang tinaasan ng Congress nang walang tanong-tanong. Act of wisdom daw ng Solgen. Pero si Justice Leonen, NEP 281 billion pesos, GAB 281 billion pesos, Senate 281 billion pesos, BICAM, and then 731 billion pesos, yan pala yung BICAM. Correct. Madam Solgen, 449 billion pesos na dagdag na hindi na debate. Boom, no? Surgical strike. April 7, 2026, almost 6 hours ng hearing. Leonen, former UP Law Dean, din tulad ni Solgen, pero grabe ang tanong. Key moment 1, tungkol sa bicameral insertions, Congress exceeded the ceiling set by the President, shifting funds from a program to unprogram. Bakit? Para saan ang extra 450 billion pesos? Key moment number 2, projects move. North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway, key admin projects, inilipat sa UA. Anong result? Delays. Leonen pointed out, foreign assisted projects worth 664.5 billion pesos move. Are you not effectively canceling international commitments? Commitment fees pa. Naku po. Key moment number 3, free college. 7 billion pesos from program to unprogram despite RA 10931 na dapat automatic sa program funds. Light moment, ha? OSG nagdala ng packed lunch. Leonen, witty, please don't assume next time this is a fiscal discipline. Laughter sa courtroom. Pero seryoso, ha? Ang point, bakit priority items na sa standby? Konting critic lang tayo, mga kaibigan. Ito ba ay transparency o paraan para magkaroon ng insertion sa last minute? Leonen peeled the layers, constitutional violation sa Article 6. Mga kababayan, imagine niyo, ha? Tax nyo o remittance niyo na pupunta sa projects na di sigurado kung kailan lalabas. Comment naman,
Ano sa tingin ninyo pinakamalaking red flag? Speaking of red flag, no? Pause for retention mga kaibigan. Pause for retention. Nako po. Okay, budget experts like former NEDA Chair Winnie Monsod, terrible for good governance, erodes congressional control, weakens accountability. Lonen, in his PhilHealth separate opinion, Marcos enabled inserts via BICAM. Paano ito nakakaapekto sa inyo? Mga kabataan, delayed education at jobs from infra. OFWs, higher debt interest kasi inefficient spending, mas mabigat ang buwis o mas mababa ang services. Ang program daw pero parang program na para sa mga pet projects ng ilang lawmakers. Okay, constitutional question naman tayo. Valid item of appropriation ba ang UA kapag masyadong malaki at vague? Belhica ruling versus PDAF. Lump sums dangerous. Loan styles, not just legal, kundi practical fiscal discipline. Why move defense modernization to standby? Potential for corruption via SAROS, special allotment release orders na kailangang isubmit ng OSG. Court order detailed list. Hindi lahat ng UA masama, pero ballooning plus ships red flag for abuse of power of the purse. Mga kabataan, future nyo ito. Mas maraming utang, kulang sa hospitals at schools, OFWs, kayo ang backbone ng economy, pero bakit parang walang accountability sa paggamit ng pera ninyo? Habang nagtatrabaho kayo sa abroad, imagine kung maayos ang budget, mas maganda ang balik sa Pilipinas. Kung OFW ka at gusto mong makinig ng ganitong analysis habang nagdadrive o naghihintay sa site, subukan ang wireless Bluetooth earbuds sa Shopee, link sa description. Portable power bank din para di malobat ang updates. Budget planner notebook para i-apply nyo rin sa personal finance ninyo. Kasi kung gobyerno dapat disciplined, tayo pa kaya. Okay mga kababayan sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Magto 21,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Mga to sum it up, no? Lonen exposed the flaws. Ballooning UA, ships causing delays. Question on fiscal wisdom. Oral args resume April 21. Anong susunod? SC decision, bago budget, comment down below. Suportahan din natin ang channel sa Shopee, Lazada Affiliates, Powerbank, Constitution Book, Copy Tumblr, at iba pa. Links sa description at itatag din po natin yan. Like, share, subscribe, hit that bell. Peace out. Stay critical, stay informed para sa bayan at mabuhay po ang Pilipinas.